What's up mga kabady? We are back again for another video. For today's video, ang himuon na to kay Light Talks, mga ginagmayng istorya. Light Talks with me. Ang topic na to karon kay perks and parang draw sides o drawbacks pagiging tamad para siyang positive or negative sides na pagiging tamad or parang pros and cons ganon. Pero for today's video, it's about perks and draw sides o drawbacks ng pagiging tamad. So let's get started. Ako ay certified tamad talaga. Since dati pa, kahit sino pang tanungin niyo, tamad talaga ako. Isa talaga sa masasabi kong magandang perks ng pagiging tamad ay malaya ka. Okay. Marami yung makaka-relate dyan. Di ba? Just comment out below kung nakaka-relate kayo. Free ka. You have all the freedom. Ano pang aalahanin mo? Tamad ka nga, kaya free ka, no? Wala kang gustong gawin. And parang ang drawbacks niya lang yan. Ang drawbacks lang yan ay wala kay sweldo. Para sa kuha, graduate na ko, wala akong trabaho, wala akong sweldo. Pero okay lang na. Kaya tamad lang ko, ano mangita akong trabaho. Gets nyo lang. Isa pa sa mga perks, anak, kay butan kay ka, mabait, you're a good child. Okay. No? Ganong good ka. Alangat, pag unsa ka maging bad, kung wala ka gihimo, tamad ka gani, no? You are very lazy. You are just sleeping, sitting, and you are only tanga-tanga lang. No? Tanga ka lang dyan, tanga ka lang doon, natutulog ka dyan, natutulog ka doon. Upo ka dyan, upo ka doon, and another second, tanga ka na naman. So ano bang ginawa mo mali? Di mabait ka. Ang drawbacks lang din yan, o ang parang cons niya, o parang negative side niya, is hindi ka maasahan. Sa sobrang bait mo, walang taong maniniwala sa'yo o parang hindi ka yun na nga, hindi ka maasahan. Kasi nga, sobrang bait mo. Bakit nga siya naging mabait? Kasi wala siyang ginawa. Wala ka nga ginawa, kaya naging mabait ka, no? Kaya doon, di ka nila maasahan. Gets nyo? Ang di nakagets? Tama. Peace. Ang next ng perks ng pagiging tamad ay palagi kang masaya. As you can see, masaya ako ngayon. Bakit ako masaya? Dahil nga, tamad ako. Ano bang ibang kababalakan ko o ayaw? Problemahin ko. Itamad nga ako. Ba't ko yan sila po problemahin? Ba't ko yan po problemahin? Ba't ko to po problemahin? Tamad nga ako. Ba't ako magpaproblema? Tamad ka. Stay positive. Ba't ka magiging negative? Kung magiging negative ay ang mga pag-iisip mo, mindset mo, ano ka na? Di ka na tamad. Dahil may negative ka na inisip mo. Hala, wala akong trabaho. Hala, wala akong ginagawa. Hala, di ako nakakatulong. Ang mind mo dyan, magpapangasyon. Gusto niyang gawin yun lahat. Gusto niyang tumulong. Gusto niyang tumulong. Gusto niyang may gagawin. Hindi ka na tamad. Mawawala ang certificate mo na magiging tamad. Yun lang dapat niyong isipin. Mga katamaran ko dyan. Mga same na mga tamad din. And parang drawbacks niya, masaya ka pa din. Masaya ka lang. And another perks na pagiging tamad ay free time. May nihintay ka pa ba na explanation ko? Wala. Dahil sabutable na siya na free time, always ka may time. Hindi sila siya free time na literal na yung mga free time sa trabaho, during lunch break, recess nyo, o ano ba. Free time lang yan. Free time. You have all the time for yourself. Wala ka nang iisipin at time management.
Bakit ka magta-time management, eh, free ka na nga always. Oh, lalabas ka na lang kakain. Ano pang poproblemahin mo? Kaya ang sarap maging tamad. Perks, masaya. And next ay so ito siya, medyo alanganin akong isali siya na sa perks na pagiging tamad kasi naging masunurin ka. Yes, of course. Kaming mga tamad po ay nakatira lang sa bahay. So, sino ang kasama namin sa bahay? Ang mga magulang namin, guardians, o sino pa man ang nag-aalaga sa amin. Ito lang siya, para siyang may plot twist. Naka-twist siya eh. Kung tamad ka kasi, oo, naging masunurin ka o naging obedient ka sa bahay niyo. Like, example lang to ha. Inutusan ka na maghugas ng plato, tapos alam mong tamad ka. Oh, kaya nga may free time ka, no? Hayaan mo yung plato dyan. Huwag mong linisan, huwag mong hugasan. Pero later on, hugasan din naman. Dahil nga tamad ka. No choice ka. Inutusan ka, 1 hour ago mo na hugasan dahil tamad ka. 1 hour o next day mo na kaya hugasan. Next day mo na yan hugasan. Huwag ka. Bakit ba? Free ka nga, di ba? Kaya, panindigan mo ang pagiging tamad. Ha? And, isa din sa mga perks pagiging tamad ay free food. Bakit naging free food? Of course, nakikitira ka lang. Wala kang trabaho. Palamunin ka lang. Oh. Ba't ka pa magrereklamo? Yun na yun. Ang nagreklamo dyan, ang nag-iisip na, pinapakain na ako, pinapalaman lang ako, pero wala akong nagawa. Oh, impeach ka na. Ha? Discharge ka na sa pagiging tamad. Next is, or parang, last na siya, nagiging wise ka. Wise ka no? Natanong mo bakit? Bakit ka naging wise? Bakit ako wise? Anong wise man ko? It's because, reflect lang natin during our academic year ha. Kunwari may mga group assignment, reporting, may mga group task, ipagawa. Sino ba ang tao o group members mo ang magpapagawa sa iyo ng isang specific task kung tamad ka? Isa yan sa mga magagandang perks dahil kung maganda yung quality ng project nyo na hindi ka nakatulong dahil sa katamaran mo, hindi nagiging effective yung hindi mo pagtulong. O kung tumulong ka, sa isip mo ano naging kalabasan ng subject ng project nyo. Pangit. Wise ka. Naging tamad. Wise ka, tamad ka. You are wise because during that process, you had a good grade. Sino ba bang mag-iisip niyan? Nandiyan naman ang mga kasama ko eh. Sa bahay, marami kayo. Wise ka, nung pinahugas na ng plato, pinaluto. Natulog ka. Lalawas ka na lang kung tatawagin ka na. Mapapagalitan ka. Mabait ka nga eh, di ba? Malaya ka. You are a free person. Ba't mo sila susundin? Matulog ka lang. Yan ang mga signature move nating mga tamad. Pero, ang drawbacks niya o parang downsides ng pagiging wise ay di ba, pag wise ka, bakit ka naging wise? Sa katamaran mo, lahat ng mga memories o mga wisdoms ng mga ancestors mo, nagiging memory card o USB, isasaksak mo lang yan sa utak mo. Pero ang downsides niya nga, again,
kahit ikaw di mo maasahan ang sarili mo. Paano kung kunwari example na naman yung sa school, kung pinagawa ka ng assignment, ikaw lang isa, wise ka, matalino ka, alam mo ang assignment. Pero paano mo siya gagawin kung tamad ka? So ginamitan mo ng utak, maging wise ka. Inisip mo na, uy, tamad ako, kung gagawin ko to, mali to. Oh, ano yun? Ano yan? Zero ka pa din. Kaya mas mabuti pa, mangopya ka na lang. Di joke. Huwag nyo yun gawin. And yun na nga, medyo masaya talaga maging tamad, pero light talks lang to, small talks lang natin to ha. Huwag nyo talagang tularan ng magiging tamad. Normal lang maging tamad. Basta balance lang tayo sa buhay. Balance. At yun na nga guys. Gabi na din. So, I hope you enjoyed watching the video. At marami kayong natutunan. Semi-educational purposes. Huwag nyo kalimutan, semi-educational. And yun na nga. Thanks for watching. Please do like, share, and subscribe. And press the notification bell. And that's all. Thank you for watching again, and permission to leave. Bye.